Sa taas ng bahang naipon sa Panay Avenue sa Quezon City kagabi, hindi agad mapapansin ang isang SUV na unti-unti na palang nilalamon ng tubig. Nung namalayan kung malalim na pala siya, pag reverse ko, hindi na kinaya dahil ang lakas nung current ng tubig, tinulak na ako palayo. Nakakatakot na nataranta. Siyempre, hindi ako makalabas sa loob. Nasagip siya ng mga rumorondang pulis. Nirespondehan din ng mga pulis ang mga construction worker na natrap sa binahang barracks. Ang perwisyong baha sa Quezon City naging kalbaryo ng maraming motorista at commuter na nagmistulang basang sisiw sa lakas ng ulan. Basang-basa rin ang mga nag-aabang ng masasakyan sa UN at Taft Avenue sa Maynila. Nakadagdag pa sa matinding ulan at baha ang pagbulwak ng tubig sa nasirang tubo sa Binondo. Paliwanag ng Pag-asa, thunderstorms at hindi epekto ng Bagyong Domeng ang humagupit sa maraming lugar sa Metro Manila. Thunderstorms din ang nagdala ng malakas na hanging nagpatumba sa punong bumagsak sa isang lalaki sa General Santos City. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Sa Libon Albay na direktang pinaulanan ng Bagyong Domeng, rumagasa ang bahang tumangay sa ilang ari-arian at nagpalubog sa ilang paaralan. At dahil hindi agad humupa, maraming motorista ang nakipagsapalaran sa paglusong. Abala rin ang inabot ng motorista sa Kalintaan, Occidental Mindoro. Naputol kasi ang bahagi ng tulay sa lakas ng agos sa Marilao River. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.